Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo ay magba-Bible study sa araw na ito. Tayo muna yumuko, tayo manalangin upang gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating katapik sa araw na ito. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nilikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na nagbibigay, Father God, ng nagkalakan sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-ibig, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat ng bagay, Panginoon. Alam mo at nababatid mo ang aming puso sa araw na ito, Panginoon. Patawarin mo po kami, Lord, sa aming mga nagagawang kasalanan, di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawain sa Jesus name. Salamat, Lord God, na patuloy mo akong gagamitin sa paghahayag ng iyong salita. Salamat sa kalakasan, Panginoon, sa pagpapalang binibigay mo, Panginoon, sa araw na ito. Father God, langisan mo ng aking labi sa paghahayag ng iyong salita. Ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang pumilos sa kalagitnaan. Jesus name, hallelujah, hallelujah, Lord. Lagi mo ako, Lord, looban ng knowledge at wisdom. Ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang pumilos at sa itatapik namin sa araw na ito. Father God, hipuin mo ang bawat makakinig ng iyong salita, na ito'y tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon. Holy Spirit, inaanyahan ka po namin sa kalagitnaan ng banal na Espiritu mo. Father God, ang siyang pumilos sa kalagitnaan ng Jesus name, hallelujah, na ito'y maunawaan ang bawat mensahe mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen. Tayo ngayon, dadako ngayon ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Ang topic natin, pagpupuri at pagsasalamat. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Awit 66 verse 2. Verse 12 pala. Awit 66 verse 12. Sa mga kaaway ipinaubaya, sinubok mo kami sa apoy. Baha, bago mo dinala sa dakong mapayapa. Ulitin ko lang po Sa mga kaaway ipinaubaya, sinubok mo kami sa apoy. At baha bago mo dinala sa dakong mapayapa. Kapag tayo sinusubok ng ating Panginoon, sinubok tayo sa lahat ng bagay. Pero kapag may pananampalataya ka sa Panginoon, ano mang pagsubok na nararanasan mo, dinadalisay ka sa apoy. Kung tayo ay may pananampalataya, kung tayo ay susubok sa mga pagsubok nararanasan natin sa mundo na ito, ay binibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan na pananampalataya. Kapag meron kang pananampalataya sa Panginoon, kapag pinahawakan mo ang pangako ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Dumaan ka man sa mga pagsubok, alamang atake ng kaaway. Pero kapag ang nasa Diyos ka, hindi ka iiwan ng Panginoon. Una-una, number 1, bakit kailangan maging matatag sa gitna ng anumang pagsubok o problema? Bakit kailangan maging matatag sa gitna ng anumang pagsubok o problema? Bakit kailangan natin matatag sa mga pagsubok na naranasan natin, problema? Sabi nga sa Santiago, buksan po natin ang Santiago kung anong ibig sabihin po doon sa Santiago chapter 1 verse 12. Ang pagsubok at ang pagtukso. Pinagpala ang taong nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos niyang malagpasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Kapag tayo nakakaranas ng pagsubok, manatili tayong tapat sa ating Panginoon. Huwag tayong bibitiw. Kung anumang pagsubok nararanasan natin, kapatid, kumapit ka lang. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Sa pagsubok, lahat ng nararanasan natin pagsubok sa mundo na ito, balang araw may pagpapalang
ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, ulitin ko lang po, maganda po yung verse. Pinagpala ang mga taong nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos niyang malagpasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Kapag naging matatag kang mananampalataya sa mga pagsubok na nararanasan mo, lahat ng pagsubok may pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Mamatay man ang ating physical na katawan. Itong physical na to, kapag namatay yan, panlupa yan. Kapag namatay kang nananampalataya, naglilingkod sa Panginoon, pangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Yung ating spiritual na relasyon sa ating relasyon natin sa ating Panginoon, buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya napakalaga po yung ating mga pagsubok na nararanasan natin. Kapit lang tayo sa ating Panginoon dahil ang Diyos ay hindi kailangan nagbabago, natutulang. Amen po ba? Minsan ginagamit ni Lord ang mga pagsubok natin para pagsubok natin para maging malakas ang ating pananampalataya. Mas lalo tayong lumakas ang pagiging matatag nating pananampalataya sa Panginoon. Kaya yung pagsubok na yan, darating lang yan. Lilipas yung pagsubok na yan. Mas lalo kang maging matatag sa mga pagsubok na nararanasan mo sa mundo na ito. Magtiwala ka sa Panginoon. Lahat ipagkatiwala mo sa Diyos. Hindi lang sa sarili mo ipagkakatiwala mo, kundi bigay mo sa Diyos ang pagtitiwala. The more ka nagtitiwala sa Panginoon, the more ka niyang iingatan ng Panginoon. Amen po ba? Sabi dito sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Ano lang po natin, Kawikaan. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Hanapin lang po natin yung Kawikaan. Hanapin po natin yung Kawikaan. Kaya napakabuti na tayo lumalapit sa ating Panginoon. Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6. Sabi dito, sa lahat ng inyong gagawin, siya ang alalahanin upang ikay patnubayan ng iyong patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. Lagi kang lumapit sa Panginoon. Lagi kang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Amen po ba? Lahat ng ating gagawin, sabihin natin sa Diyos. Kung nakakaranas tayo ng pagsubok, sabihin natin sa Diyos, Lord, hindi ko na kaya. Lord, tulungan mo ko. Kasi sa bawat pagsubok natin, nararanasan sa mundo na ito, dapat natin ilapit sa Panginoon. Lahat ng ating gagawin, ilapit natin sa Panginoon. Lord, kung may pupuntahan ka, Lord, tulungan mo ko, gabayan mo ko. Dahil ang Diyos laging nakaagapay sa ating buhay. Amen po ba? Ulitin ko lang po Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang manahan sa sariling karunungan. Amen. Huwag kang manahan sa sarili mong karunungan. Ipagkatiwala mo lahat sa Lord. Lord, papasaba ako ng exam. For example, sa mga estudyante, Lord, papasaba ako ng exam. Kapag nagtawag dito, lumalapit ka sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Lahat lang ating ginagawa, ilapit natin sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako sa pagsubok na malagpasan ko ito. Amen po ba? Lagi tayo magpasakop sa Diyos. Amen po ba? At huwag kang manahan sa sarili mong karunungan. Sabi mo sa sarili mo, hindi ko, Lord, kahit wala ka na. Sabi mo, hindi parang nagmamataas ka para sa Panginoon. Lord, hindi ko na, kahit wala ka na, Lord, hindi pwede yun. Kailangan tayong pasakop sa Panginoon. Kailangan tayong lumapit sa Panginoon. Hindi mo kaya kung walang Diyos. Amen po ba? Kaya kayanin natin
na tayo lumapit sa Panginoon at magkaroon sa Kanya na relasyon. Amen po ba? Kaya lahat ipagkatiwala mo sa Diyos ng buong puso at lubusang at huwag kang manahan sa sarili mong karunungan. Pag sarili mong karunungan, Lord, kahit wala ka na, Lord, binabaliwala mo ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, pag binabaliwala mo ang Diyos sa buhay mo, babaliwalain ka rin ng Diyos. Amen po ba? Next po, number 6. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga ang alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Lahat ng ginagawa natin, ipatnubay natin sa ating Panginoon. Ibigay natin sa Diyos lahat sa Kanya. Lord, tulungan mo ako, pupunta ako sa lugar na ganito, gabayan mo ako. Kung nakamotor ka man o nag-drive ka, Lord, ikaw ang magmaneho ng aking sasakyan. Ikaw ang umawak ng aking kamay. Hawiin mo po bawat daraanan ko. Lagi tayo magpasakop sa Diyos. Lord, salamat. Inilis mo ako. Kaya napakabuti. Salamat, Lord, sa mga pagsubok na naranasan ko. Alam ko nandyan ka, hindi mo ako pababayaan. Dapat ganun po tayo sa ating Panginoon. Na palagi tayo magpasakop sa ating Panginoon. At tayo sabi niya dito, verse, ulitin ko lang po yung Kawikaan chapter 3 verse 6. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga ang alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. Sa ating buhay, tatahakin. Lagi tayong lumapit sa ating Panginoon, magpasakop tayo sa Diyos. Yung buhay natin ay hawak ng ating Panginoon. Kaya lahat ng ating ginagawa, sabihin natin sa Panginoon. At tayo papatnubayan ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Number 2. Bakit kailangan nating lumaban at hindi dapat sumuko sa buhay? Bakit kailangan natin lumaban? Kasi ang Diyos lumalaban sa atin. Sa bawat mga pagsubok natin, ang Diyos ang lumalaban. Ang Diyos ang naantay na tayo sa Kanya'y lumapit. Pinaglalaban ka niya sa lahat ng oras. Pinaglalaban ka ng Panginoon sa pag-ibig, sa cross ng Kalbaryo. Diba sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya kaisa-isang anak upang sila mas sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, buhay na walang hanggan ay Kristo Jesus ng ating Panginoon. Sabi dito sa Isaiah chapter 41 verse 13, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito, huwag tayong matakot. Dumaraan man tayo sa pagsubok, huwag kang matakot kasi kasama mo ang Diyos. Kala mo lang hindi mo kasama ang Diyos. Lagi kanyang inaakay. Sa bawat pagsubok na nararanasan mo, nandyan ang Panginoon. Nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, nagbibigay sa iyo ng pag-ibig. Kaya nga ulitin ko lang po, Isaiah chapter 41 verse 13. Huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Alam mo, pagsubok nararanasan mo, tutulungan ka ng Diyos. Hindi kanya pababayaan. Ganon magmahal ng Diyos. Hindi nang iiwan ng Panginoon. Iwan ka man ng mahal mo sa buhay, pero ang Diyos hindi kailanman nang iiwan. Lagi nandyan. Ora mismo pag tumawag siya. Pag tumawag ka sa Kanya, nandyan siya. Amen po ba? Ganon kadakila ang Diyos. Kapag ang cellphone, pag nag-text ka, hindi ka makatawag, wala kang load. Pero kay God, pag tumawag ka, ora mismo naririnig ng Diyos ang mga hinain mo, ang mga nararamdaman mo, ang pagluha mo, nararamdaman ng Diyos. Kaya sabi niya dito sa verse, ulitin ko lang po, napakaganda po. Isaiah 41 verse 13, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Kapatid, tinutulungan tayo ng Diyos. Tayo lang minsan ay lumalayo sa Diyos. Ganon kadakila ang ating Panginoon. Sabi niya rin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo
na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang magpatagumpayan iyon. Amen. Yung pagsubok na nararanasan natin, nandiyan ang Panginoon. Yung pagsubok niya, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Bibigyan niya tayo ng lakas. Bibigyan niya tayo ng pag-asa. Bibigyan niya tayo ng pag-ibig. Yung pagsubok na yan, inaakay tayo ng Diyos. Anak, halika. Sa mga pagsubok mo, narito ako. Inaantay ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya. Kaya sa bawat pagsubok na nararanasan na dumarating sa atin, tapat pa rin ang Panginoon. Tapat siyang nagmamahal. Mahal ka ng Diyos eh. Mahal tayo ng Diyos eh. Sa pagsubok na yan, tayo lumalapit sa Panginoon. Tayo nagkakaroon ng relasyon. Ulitin ko lang po, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Sa pagsubok natin, tayo iniingatan ng Panginoon. Maging matatag lang tayo sa mga pagsubok. Kapit ka, kapatid. Kapit lang tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos, pilit tayong minamahal. Dahil ang Diyos, hindi nang iiwan. Dahil ang Diyos, minamahal tayo. Kaya ang nais ng Panginoon sa atin, sa mga pagsubok, manatili tayong tapat. Dahil ang Diyos aakay sa mga pagsubok natin, nakasama natin siya. Lord, sa kabila ng mga ang Lord sa kabila ng mga challenge natin sa buhay, sa ating pananampalataya, hindi nang iiwan. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, kapayapaan, kagalakan, anumang mga pagsubok ng ating nararanasan. Kapatid, nandiyan ang Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Dumaraan ka man sa pagsubok, lilipas siya. Pero kapit ka lang sa Panginoon. Kasi minamahal tayo ng Diyos. Hindi nagkukulang ang Panginoon. Tapat ang Panginoon na nagmamahal sa atin. Ang nais ng Panginoon sa pagsubok na nararanasan mo, pinapakakit ka ng Panginoon. Hindi ka niya pinabayaan. Alam mo lang sa mga pagsubok na nararanasan mo, pinabayaan ka ng Diyos. Hindi. Mahal ka ng Diyos. The more na nagkaharong ka ng pagsubok, the more nagkaharong ka ng pananampalataya, the more ka lumapit sa Panginoon. Inaantay na tayong lahat ay lumapit sa Kanya. Kasi minamahal tayo ng Diyos. Tinitesting tayo ng Panginoon. Kung tayo ba susuko o bibitaw ba sa pananampalataya, mawalan ka ng pag-asa. Pero kapatid, sa Diyos ay may pag-asa. Sa Diyos ay pag-ibig. Dahil una tayong ibig. Kahit hindi tayo kay ibig-ibig, minahal ng Diyos. Ganun na tayo kamahal. Yun lang po ang mababahagi ko na patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Minamahal tayo ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, relasyon. Hindi reliyon, kundi relasyon natin sa Diyos. Ang tanging makakapagligtas sa ating buhay. Ayaw mo ko tayo manalangin, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa kalagitnaan. Patuloy kang maghari, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lakas sa bawat anak mo, Panginoon.
Patawarin mo po kami, Lord, sa aming mga nagagawang kasalanan. Di man ito sinasadya sa isip, salita, sa gawa ng Jesus name. Salamat, Lord God, sa revelation mo sa araw na ito. Na patuloy kami maging matatag ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Anumang mga pagsubok nararanasan namin, Panginoon. Lord, wala po kaming ibang tatawagin. Ikaw lamang, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, sa mga bagyong nararanasan namin pagsubok. Wala kami ibang kapitan. Kung hindi ko lamang, Panginoon. Yakapin mo kami, Lord, at ipaunawa yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Nakila ka, O Diyos, na makapangyarihan. Patuloy kang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Yakapin mo kami, Lord, na nandyan ka, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na mas lalo pa po kami lumapit sa iyo, Panginoon. Mas lalo pa po kami magkaroon ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. Touch him by the blood of Jesus. Hawakan mo po, Lord, ang aming puso, ang aming kaisipan, Panginoon. Na ikaw ang maghari sa aming buhay. In Jesus' name, hallelujah. Salamat, Lord, sa araw na ito. Patuloy kang kumilos sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord, na nandyan ka, na nagmamahal sa amin, Panginoon. Na tumimo sa puso namin ang mensahe mo, Panginoon. Napilit mo kaming minamahal, Panginoon. At mabuksan ang kaisipan ng iyong mga anak. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na may likha ng lahat ng bagay dito sa mundo na ito, Father God. In Jesus' name, hallelujah. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, thank you so much today, Panginoon, sa revelation mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat! Dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Kapatid, lapit ka lang sa Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. God bless po sa inyo lahat.